Hindi maikuble ni Calix ang kanyang mukha habang inaalala niya ang nangyari sa pagitan nila ni Destra. Talagang nagiging tanga siya at naniniwala siya sa baluktot na paniniwala. May ganun ba talaga? A Ferris wheel kiss will lead to forever? Jesus! Sa katangahan niya, ginawa pa talaga niya kay Destra. He claimed their sweet lips out of nowhere. Hiyang-hiya siya sa sarili niya at ayaw niyang tingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Sunod-sunod ang pakawala niya ng buntong hininga habang tinitingnan ang larawan ng maid niya sa gallery ng cellphone niya. Unbelievable! A self-worth multi-billionaire like him becomes an idiot because of his maid? What is wrong with you, Calix? For all his life, ngayon lang siya naging ganito katanganan dahil sa babae. Simpleng bagay, pinapalaki pa talaga niya. At ang pinakamalala ay ang puso niya hindi niya maipalagay. Every time Desiree appears to his mind, his heart becomes unstable. For Christ's sake! Tahimik na naupo siya sa minibar ng kanyang kondo, saka doon nagsalin ng whiskey sa baso. Kanina pa siya panay-slide ng slide sa screen ng phone niya. Di niya mapakali ang sarili hanggang kusang binuksan niya ang cellphone. Pinalitan niyang contact name ng tangang maid niya. Tangang maid to Desra. Di napigilan ng binata ang ngiti sa labi na binasang bagong saved name ng maid niya. Kanina ko pa gustong mangisay habang yakap-yakap ang napakalaking teddy bear na bigay ni Senyorito Calix. Mas malaki pa sa akin. Di lang isang nasa loob ng silid ko kundi lampas 10 maliliit na teddy bear at ang isa ay bigay ni Mr. Joaquin. Kanina pa ako nag-overthink no? Feeling ko parang sa Senyorito tong malaking teddy bear. Parang tanga pero di ko maiwasan. Kinuha ko ang cellphone sa may uluhan at nagsimulang mag-scroll ng social media. Agad bumalaga sa akin isang article patungkol kay Mr. Joaquin. Joaquin Lee dropped some of his contacts to pursue his dreams. Isang malapad ng ngiti ang pinanta ko sa labi. Bumangon ako mula sa pagkakaupo. Kinuha ang bigay ni Mr. Joaquin na teddy bear. Maging malaya ka, Mr. Joaquin. Hanapin mo mga bagay na ikasisiyan ng puso mo. Saglit pa'y tumunog ang cellphone ko. Tumambad ang pangalan ng amo ko. Tangang amo. Hey stupid, better early tomorrow. Napabuntong hininga ko. Ulit balik na naman ako sa realidad sa susunod na araw. Kinabukasan walang pasok at abala ang lahat sa paghahanda sa darating na graduation. Masaya din ako kahit di mataasan ako kung marka sa pagsusulit. Pasado pa rin ako. Sinamantala ko at nagtungo nga ako ng computer shop para magpasa ng online application. Magbabaka sakaling may mag-imbita sa akin for interview. Kailangan kumilos na rin ako. Si Mr. Joaquin nga pinawalang bisang ibang kontrata para sa pangarap. Ako pa kaya na wala namang mga ganun? Magagawa ko ring abutin ang pangarap ko. Konting tiyaga na lang. Pagkatapos ko sa computer shop, nagtungo na ako sa malaking bahay para pumasok. Pagkarating ko doon, di pa dumating si Senyorito Calix kaya't matyagang sinimulan ko ang trabaho. Aminin ko, sabi ka kong makitang amo ko. Pinilit kong kalimutan muna ang nadarama at pinagpatuloy ko ang mga gawain hanggang sumapit ang 6:00. Napangiti akong sanulapan ng orasan sa pader. Pinagpag ko at inayos ko ang nagusot na uniforme pati bangs ko, binalik ko na sa tamang lugar. Sigurado ko maya-maya lang darating na sa Senyorito Calix. Hindi nga ako nagkakamali. Nakarinig ako ng ugong ng makina sa baba. Nakangiting mabilisan akong tumalilis papalabas ng silid, tsaka agad bumaba na matayag na hagdanan. Plano kong salubungin sa Senyorito. Malalapad ang aking ngiti hanggang narating ko ang pandalawang pinto ng mansyon. Nandun din ang dalawang kawaksi na si Maylene at Ebang, ang nakatalaga para pagbuksan ng amo. Pinuwesto kong sarili sa isang tabi upang salubungin ang inaasam-asam kong tao sa buong buhay ko. Makalipas ang sabik na paghihintay, nagbukas din ang malaking pintuan. Dali ako nagangat ng tingin na may ngiti sa labi, ngunit ang mga ngiting yon agad naglaho sa tumambad sa aking harapan. Nakita ko sa Senyorito Calix papasok. May kasamang isang babae, elegante at sopistikada. Maganda at pangmodelo ang tangkad, balingkinita ng pangatawan at may kutis porselana. Nakasuot ng kulay pulang bestida na hanggang tuhod at may dalang mamahaling handbag. Magandang gabi, Senyorito. Halos magkasabay na bati ng dalawang kawaksi na nakatalaga sa pagbukas ng pintuan. Nakita ko tumango sa Senyorito Calix at nagtuloy-tuloy sa mga hakbang hanggang tumapat sa kinatatayuan ko. Dali akong yumukot sa kabinati to. Magandang gabi, Senyorito. Ilang segundong hinintay ko ang pagpunan nito, ngunit wala ko narinig kundi tikim lang, tsaka ko nilampasan kasama ng magandang babae. Tinalikuran ako at nagtuloy-tuloy na pumanhik ang dalawa sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Tinikom kong labi para pigilin ang emosyon sa sandaling to.
Di ko may paliwanag ang nararamdaman pero animong may parte sa puso kong nalulumbay. Laglag ang balikat, muli akong bumalik sa itaas para ayusin ang trabaho bago ko umuwi. Naghintay na mahigit kalahating oras pero walang Senyorito Calix ang pumasok sa loob ng silid. Isang mapait na ngiti ang hindi ko namalayan na sumilay sa aking labi habang binaybay ko ang pasilyo. Sinilyapan ko ang silid kung nasan sa Senyorito Calix at ang magandang babaeng naroon. Habang tumatagal lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Senyorito. Alam kong mali na mahulog dito pero di napigilan ang puso ko. Sadyang umuusbong ang damdamin ko para sa amo. Di ko mapigilang manliit sa sarili ko kung tutuusin ang layo ko sa babaeng kasama na Senyorito Calix. Halatang kagalang-galang galing sa dekalibreng angkan. Samantalang ako'y isang hamak na katulong, mahirap at walang napatunayan. Naninibughong umalis ako sa malaking bahay na hindi ako nakapagpaalam kay Senyorito. Ayoko ring makita to't baka maiyak lang ako sa sikip ng dibdib ko. Suppressed emotion. Araw ng Sabado, nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako ng malaking bahay pero pumasok pa rin ako. May bahagi sa isip kong ayaw makita sa Senyorito pero may bahagi rin sa puso kong sabik pagmasdan ng amo. Pagdating sa malaking bahay, di ko naabutan sa Senyorito Calix. Ang sabi, may business trip daw to ng 1 linggo. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa pero wala akong natanggap na mensahe. Isang mapait na ngiti ang ipinanta ko sa labi. Sino naman ako para sabihan sa lahat ng ginagawa ng amo ko? Nagpapatawa ka, Desra? Bakit naman sasabihin ni Senyorito Calix lahat ng ganap niya sa buhay? Umasa ka ba? Sinikap kong asikasuhin ng trabaho hanggang sa gumabi at natapos na. Umuwi ako na di man lang nakita sa Senyorito Calix. Pagdating ko sa bahay, di ko napigilan ang emosyon ko. Pinagsusuntok ko ang malaking teddy bear. Naiinis ako. Muli ako na pinaghampas ang stuffed toy. Di ko napigilan ang luhang dumaloy sa pisngi ko habang tinitingnan ko ang malaking oso. Bakit pa ba si Senyoritong tinitibok ng puso ko? Bakit ikaw pa? Tanong ko sa oso na parang tanga. Sumisinghot, pinahid ko ang luhat sa kaniyakap kong stuffed toy. Namiss kita ng sobra. Bulong ko sa oso. 1 day ago. Mataman na tinititigan ni Calix ang layout sa bago niyang project. Sabay tinungga ang brandy na kanyang hawak. He's about to build a luxurious penthouse in a certain area in Manila. So what do you think about the plan, Mr. Dankworth? Si Architect Lara Ramirez na umupo sa bakanting upuan sa harap ng desk niya. Gaya niya may hawak tong kopita ng wine. Good. Inihilig ni Calix ang likod sa backrest ng swivel chair sa loob ng kanyang study room. Mr. Dankworth, this is a huge project and if you pursue this, marami tayong masasagasaan na maliliit na negosyo. Di lang yan, may higit 300 residenteng maapektuhan. Patuloy ni Architect Lara. Ang tinutukoy ay ang malaking pribadong lupain na tinitirikan ng pinaplano niyang penthouse. Sadyang inimbitan niyang babae sa malaking bahay para mapag-usapan ng malaking proyekto. Calix hissed. Kung aatras ako sa malaking proyektong yan, I would lose tons of billions, Lara. I see. Hindi kita masisisi. This is worth half of what you have. Tumatango siya. In his 20s, wala siyang ibang ginawa kundi gumawa ng pabrika ng salapi. Nakaigit siya sa maraming negosyante at ang proyektong tong mas makapagpapalago na higit pa sa bilyones. It's been an hour. I think I need to go. Since nakita mo na ang ginawa kong layout. Tumayo si Lara at kinuhang mamahaling handbag na nakapatong sa kanyang lamesa. Sure. Di kita pipigilan dahil may ibang bagay pa akong gagawin. Anyway, pag may concern ka regarding sa project, you can reach my assistant. I will be away for a week. Okay, understand? Bye then, Calix. Si Lara na tumalikod na. Say hi to Drake for me, Lara. Sure. Si Lara na kumaway, di na siya binalingan at diretsong lumabas ng silid. Naging mabilis ang kilos ni Calix na hinubad ang kanyang coat, nilawagan ang necktie, kinalag ang ilang botones ng long sleeve at tinupi ang manggas nun. Nakangiting sinulapan niyang relo sa braso kung saan bigay ni Desra. Sabik na agad siyang lumabas para makita ang maid niya. Nasiglang pinihit niya ang pintuan ng kanyang silid pero di niya makita si Desra. Saan kaya yung nagsusuot? Lumabas ang binata sa silid para hanapin si Desra pero di niya mahagilap. Nagtanong-tanong siya sa iba pang kasama sa bahay pero lahat ng to walang ideya. Hanggang nalaman niya si Joy sa sala. Patakbong lumapit si Calix kay Joy. Joy, nakita mo si Desra? Senyorito? Si Desra. Umuwi na po kanina pa. Ah, I see. Matamlay na tumalikod si Calix pagkarinig ng sagot ni Joy.
Tila lahat ng enerhiya niya sa katawan na ubos. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at nakita niya agad. May mensahe si Desra. Senyorito, umuwi na po ako. Pasensya na at sa mensahe lang ako nakapagpaalam. Napahugot ng malalim na hininga si Calix matapos mabasa ang mensahe ng maid niya. Siguro may gagawin pa to. Pinili ng binatang di mo na istorbahin si Desra. Hahayaan muna niya at baka abala lang sa pag-aaral. Di naman tamang kunin niyang lahat ng oras ng dalaga. May kanya-kanya din naman silang buhay. Congratulations, Miss Valeria. You're now hired. Ani ng Human Resource Manager na si Miss Lorena Cruz. Kasalukuyan ako na sa Real Estate Marketing Company. Nag-a-apply ako bilang isang sekretary at sa kabutihang palad. Agad ako natanggap sa kabila na isang fresh graduate lamang ako. Thank you. Isang ngiti ang pinakawalan ko pagkatapos. Magalang na tinanggap ko ang palad ni Miss Lorena. You will start training, Miss Valeria, in the next 2 weeks. Are you okay with that? Yes, ma'am. No problem with me. Nakangiting sagot ko. Matapos sa interview, lumabas ako ng conference room. Di ko mapaliwanag ang nararamdaman ko. Masaya ako pero may bahaging parang nakakapanibugho na sana dapat ikatuwa ko to dahil nagsimula ko ng makamit ang matagal ko ng gusto. Ang matagal nang pinapangarap ang magkaroon ng maayos sa trabaho. Ba't parang hindi ako masaya? Biglang lumutang sa Senyorito Calix sa isipan ko. Isang linggo mahigit na hindi ko nakikitang amo. Di rin ako nangahas na mag-text o kaya tumawag. Para ano? Katulong lang naman ako. Umaga pa lang sumaglit na ako ng kondo na senyorito. Inaasahang wala ito doon. Kailangan kong idistansyang sarili sa binata at baka lalo kong mahirapan na iwan to. Napaisip ako kung tama bang gagawin ko. Para sa kinabukasan ko at sa bagong trabaho, kailangan kong mag-resign kay Senyorito Calix. Paano ko sisimulan o sasabihin dito ang plano ko? Boba ako ng tricycle ni Mang Dario sa may kanto. Plano kong susulong sa palengke mamaya para tulungan si inay. Wala na ako ibang gagawin maliban sa paglilinis sa kondo ng senyorito tuwing umaga dahil wala na akong pasok. Nang may nahagip akong nakaparadang mamahaling sasakyan sa gilid ng eskinita. Bumukas to nang matapat ako sa may pinto. Tumambad sa harapan ko si Ma'am Joy. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Bigla akong kinabahan. May nangyari ba? Ma'am Joy, ba't po kayo na parito? Gulat at nalilitong tanong ko. Sumama ka muna sa akin, Desra. Ang senyorito kasi. Sabi nitong maingat na kinuha ang braso ko. Po? Ano po ba nangyari, Ma'am Joy? Nag-aaralang usisa ko na hindi nagdalawang isip sumunod dito. Sa daan ko lang na ipapaliwanag. Halika na. Maaga pa akong sumunod at sumakay sa sasakyan. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nanganginig ako sa tindi ng kaba. Ano ba kasing nangyari kay senyorito? Habang binaybay namin ang daan, hindi ako mapakali. Kinakabahan ako ng sobra. May sakit po sa Senyorito Calix, Desra. Walang ibang bukang bibig kundi pangalan mo. Ayaw uminom ng gamot. Napaisip ako kapag nandun ka baka mapapainom mo. Si Ma'am Joy. Ano ba kasi nangyari, Ma'am Joy? Nagkasinat at nag-aapoy ng lagnat sa Senyorito Calix. Sobrang napagod siguro sa biyahe galing Europe. Lihim ako na kay nga na maluwag. Nilagnat lang naman pala pero nandun pa rin ang aking pag-aalala. Mahigit 20 minutos na dumating kami sa malaking bahay. Halos kinaladkad ako ng Ma'am Joy paakyat sa matayog na hagdanan. Mabilis din ang mga hakbang na sumunod ako dito. Narating ang pinto ng master's bedroom pero ang dibdib ko ay nililindol ng sobra. Ba't sobrang kaba ko na sandaling to? Nagdadalong isip kung pipihitin ba ang pinto. Sige Desra, maiwan na kita ha. Handa ko na muna ang mga gamot na senyorito. Si Ma'am Joy na agad tumalikod. Kinabahan man, maingat na pinihit at tinulak ko ang malaking pintuan. Humugot ng malalim na hininga bago inihakbang ang paa papasok. Ilang hakbang ang aking ginawa at tumambad sa aking mga mata sa Senyorito Calix, nakahiga sa king-size bed. Nang sinulid ko to ng tingin, gusto kong yakapin to na mahigpit, pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko kasi ang taas-taas ng agwat namin sa buhay. Ilang araw din akong nangungulila sa amo ko. Tiniis ko kahit na sa totoo hinahanap-hanap ko ang presensya nito. Maingat akong gumawi sa gilid ng kama at saka naupo doon. Pinagsawa ko ang mga mata sa imahe nito. Nandun na naman ang tambol ng dibdib ko habang sinuyod ko ang gwapong mukha ng amo ko. Palagi na lang binabalisan nitong isipan ko pati na rin ang puso ko. Sigurado ko mahal ko na talaga sa Senyorito Calix. Habang tumatagal parang ayoko nang gawin ang gusto kong gawin sa buhay. Parang gusto ko na lang manatili sa tabi nito at ayaw nang mawalay. Nalilito ako, litong-lito.
Maingat kong dinala ang mga daliri sa noo nito sa hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumaping sa gawing noo. Banayad kong dinampi ang palad doon. Dama kong nag-aapoy nga to ng lagnat. Natarantang tumayo ako mula sa pagkakaupo upang sundan si Ma'am Joy na kumuha ng gamot. Subalit bigla hinagip na Senyorito Calix ang palad ko na mahigpit na parang madudurog ang buto ko sa daliri. Don't leave, Desra. Anitong nanatiling nakapikit ang mga mata. Senyorito, sambit ko na pinigilan pa ang emosyon. Shh, please, stay by my side. Gumawa ito ng tunog para pigilan ako. Dito ka lang sa tabi ko at magiging okay din ako, Desra. Anas nito. Pagkatapos mabilis ako nitong inunat dahilan upang mawalan ako ng balanse at mamadagan sa ibabaw ng matigas itong dibdib. Agad kong kinabig ito na mahigpit na yakap. Sobrang higpit ng yakap ito at tila ba ayaw kong pakawalan. Para bang madudurog na ang buto ko sa katawan? Manatili ka lang sa tabi ko. Alam ko sa sariling magiging okay din ako. Nang marinig ko ang pahayag nito ay hindi ito nagpigilang bumalong ang luha sa mga mata pero pinigilan kong di makagawa ng ingay. Pinigil kong hindi sumingot. Gusto ko yakapin to na mahigpit ngunit pinilit kong sariling di suklian ang yakap nito. Pinili kong labanan ng pangulila ko sa amo ko dahil alam kong nararamdaman ko kay Senyorito Calix ay malaking pagkakamali. Hanggang sa kaya ko ng labanan ang nararamdaman ko, lalabanan ko to. Gagawin ko ang nararapat na i-distansya ang sarili ko. Desra girl, gigilitan kita ng leeg. Char lang. Heart versus goal. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ko habang sinilid ang liham sa loob ng maliit na sobre. Matamlay kong tinitigan ang envelope. Sigurado na ba talaga ako sa gagawin ko? Buo na ba talaga ang desisyon kong lisanin ng trabaho ko? Aaminin ko nag-atubili akong iwan ng trabaho ko, pero kahit ganon dapat maging matapang akong tanggapin ang hinaharap. Ang panahon dumarating at lumilipas. Sa pagkakataong to may magandang oportunidad. Susunggaban ko na para sa kabubuti ng buhay ko. Utak muna bago puso. Yes, dapat kanyan, Desra. Pinapalakas kong sarili ngunit muli ako napabuntong hininga nang masuyod muli ang hawak kong resignation letter.